Ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Revolution ginugunita ngayong araw. Ilang rallyista nagkilos protesta. Mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines nag-walk out protest matapos na hindi payagang magsuspindi ng klase ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Incumbent undersecretaries, assistant secretaries at directors ng Department of Transportation pinagsusumite ng courtesy resignation. At petisyon hinggil sa zero subsidy sa PhilHealth inihain sa Korte Suprema. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 25, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ginugunita ngayong araw ang ika-39 na anibersaryo ng makasaysayang EDSA Revolution sa People Power Monument. Kasunod nito, nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang rallyista sa tanggapan ng Department of National Defense. Mula sa EDSA People Power Monument sa Quezon City, may live report si Asher Cadapan Jr. Asher, natapos na ba ang programa para sa anibersaryo ng EDSA Revolution at sino-sino ang mga dumalo sa aktibidad? Mapayapang natapos ang programa para sa ika-39 na paggunita ng ng EDSA Revolution dito sa People Power Monument. Ilan sa mga nanguna sa pag-aalay ng bulaklak ay sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at mga opisyal mula sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP at Human Rights Violation Victims Memorial Commission at iba pang grupo. Halos isang oras lang ang tinagal ng programa para sa anibersaryo ng People Power Revolution dito sa EDSA. Pinangunahan ng mga kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang flag raising at 21 gun salute. Agad itong sinundan ng wreath laying o pag-aalay ng bulaklak. Ayon kay NHCP Chairman Regalado Trota Jose Jr., para nito upang sariwain ang laban na baguhin ang lipunan laban sa korupsyon, pag-iibang sosyedad at iba pa. We have to commemorate this every year dahil ito yung pinakita natin sa buong mundo na pwede natin baguhin ang society natin pamamagitan ng isang peaceful revolution. Walang dugong dumanak dito sa ating revolution. Kaya yan ang ating contribution. Yan ang dapat taon-taon nating ipagdiwang. Nagpahayag naman ng saloobin si HRDVMC Executive Director Carmelo Victor Crisanto sa unang beses na paggunita ng EDSA Revolution bilang isang holiday na mas mababa pa anya ang estado kaysa Chinese New Year. When the President Bongbong Marcos came into his administration on the first year, I was very happy to see a wreath that he had laid here, even though he was not present. So I felt perhaps his message of reconciliation, unity, which he said in his campaign, would actually fully materialize. Dahil nagpadala siya ng bulaklak eh. Ngayon wala yung bulaklak, nawala pa yung status ng holiday. Matapos ang programa sa People Power, nagsasagawa naman ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga rallyista. Kabilang na dyan ang iba't ibang grupo para sa Southern Tagalog People's Mobilization, kasabay nga ng paggunita ng People Power Revolution. Isinasagawa ang kanilang programa ngayon sa Department or harapan ng tanggapan ng Department of National Defense sa
Gate 2 ng Camp Aguinaldo, kung saan nakatakdang magsira ang mga ito ng mga imahe ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaasahan na matatapos din ang programa mamayang pagkatapos ng tanghali at sila naman ay nakaplano na tumulak dito sa People Power Monument mamaya. Ella, inaasahan din ng iba pang mga grupo ng mga rallyista na tutungo dito sa People Power Monument sa kanto ng EDSA White Plains. At sa pagkakataon naman ito ay nakabantay ang Philippine National Police kung saan nakakalat ang mahigit or nasa 8,000 tauhan mula sa National Capital Region Police Office na inisyal nilang itinalaga dito at kung kinakailangan nila ay may mga naka-standby pa na mga puwersa na maaaring i-deploy ng PNP dito sa lugar. Yan muna ang latest dito sa EDSA White Plains. Balik sa'yo, Ella. Asher, magkakaroon ba mamayang gabi ng mga programa dyan sa kinatatayuan mo mismo? Ella, ang inaasahan na lang dito mamaya ay kung mayroon mang programa na magaganap, ayan ay mga programa ng mga rallyista o magsasagawa ng mga kilos protesta. Mayroon tayong mga narinig na mga ulat na mayroong ilang mga estudyante na pupunta na dito sa People Power Monument matapos nga silang mag-participate doon sa class suspension. Kanina ay nakausap din natin ng isang kawani dito na nakilahok sa programa ng People Power Monument at sinabi nila na mayroong mga nasa 400 mga eskwelahan ang nagpatupad ng class suspension sa iba't ibang lugar sa bansa. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ilang malalaking universidad sa bansa ang nakiisa rin sa paggunitaan ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sama-samang nagtirik ng kandila at nagsuot ng mga dilaw na t-shirt at ribbon ang mga estudyante ng Adamson University kagabi kung saan isang programa rin ang idinaos para gunitain ang makasaysayang revolusyon noong February 25, 1986. Isang video projection naman ang inihanda ng De La Salle University kung saan ipinakita ang highlights ng 3 araw na mapayapang revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod dito, isang mini-exhibit rin ang ginawa ng paaralan kung saan makikita ang ilang mga dyaryo, larawan, libro at mga sulat noong EDSA People Power. Kasama rin sa mga nakiisa sa komemorasyon ng EDSA People Power ang University of the Philippines, University of Santo Tomas at iba pang mga paaralan na nagsuspindi ng klase ngayong araw. Nagsasagawa ng walkout protest sa mga estudyante ng Polytechnic University of the Philippines bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power. At mula sa Maynila, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, ano ang pinanawagan ng mga estudyante ng PUP? Magandang umaga, Ella. Isa nga sa panawagan ng mga nagkilos protestang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ay yung hindi nga siya nagdeklara ng kanselasyon ng klase itong PUP kasabay ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Revolution. Pero kahit may pasok ngayon ang POP, tinatayang nasa 1,000 estudyante ang lumahok sa gagawing walkout patungo sa EDSA Shrine. Kabilang sa panawagan ng mga ito ang pagkakaroon ng malayang pamamahayag o press freedom. Ipinanawagan din ng mga estudyante ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at pinupuna ang ginawang paggastos nito sa confidential funds. Inaasahan nga na ngayong oras ay patungo na nga itong mga estudyante doon sa EDSA Shrine. At ngayon, nandito tayo sa labas ng PUP campus sa Maynila at nag-disperse na nga yung mga nagraling mga estudyante.
At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Hindi lang dapat gunitain ang diwa ng EDSA Revolution, kundi dapat din itong isabuhay ayon sa isang historian. At kahit ilang Gen Z students, nakiisa rin sa 39th anniversary ng People Power Revolution ngayong araw. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Idiniklarang special working holiday ang February 25, 2025 para sa ika-39 na paggunita sa People Power Revolution o EDSA Revolution. Ngunit para sa historia ni si Dr. Jose Victor Torres, profesor ng De La Salle University, ang komemorasyon ng EDSA Revolution ay hindi lang isang holiday. Pagbubuod ng historiador, ang EDSA Revolution ay 4 na araw na pag-aalsa laban sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tinawag natin people power kasi ito sa non-violent revolution made by the Filipino people. No? It was actually a revolution that led to the downfall of the Marcos administration. No? As we all know, the Marcos administration was in power for like almost 20 years, ano? Since the declaration of martial law in 1972. No? And it was basically in our history books. We say that it's the downfall of the dictatorship. No? Matapos mabago ang kasaysayan ng Pilipinas, naniniwala si Dr. Torres na kailangang patuloy na gunitain ang People Power Revolution. Ang problema kasi natin mga Pilipino, mahilig tayo mag-diriwang. No? We celebrated the end of the dictatorship. We celebrated the return of our democracy. The only problem is we did not continue to live with the ideals, yung diwa nitong mga okasyon na ito Kaya lumalabas parati sa atin na frustrated tayo. Ilan naman sa mga mag-aaral sa bagong henerasyon ang sangayon din na gunitain ng EDSA Revolution. It's a big part of our history. It made us who we are ngayon, mga Pilipino, and maraming hindi magandang nangyari na hindi natin dapat kalimutan. I think yes, kasi the reason why it happened in the first place naman was for the better. So, I think we should look at yung intentions of people as to why they did it and why it happened. Nakaka-proud na until now sinaselebrate pa rin siya. Since it shows how much yung pinapakita talaga anong kakayahan ng tao in general. It's nasa pangalan naman ng people power. It shows how the people is really the people. It shows how the people are the reason kung paano tumakbo talaga isang bansa. Payo ng historian sa mamamayan, alamin ang kasaysayan, huwag itong kalimutan at patuloy na ipaalala sa mga kabataan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ipatutupad ang no work, no pay policy ngayong araw, February 25, 2025 dahil ito ay isang special working day. Ibig sabihin, tanging mga empleyadong papasok sa trabaho ang makatatanggap ng 100% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Ang mga magtatrabaho ng higit sa 8 oras ay makakatanggap ng karagdagang 25% ng kanilang hourly rate batay sa ipinalabas na labor advisory ng DOLE. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 5 million peso ill-gotten wealth case laban sa yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos dahil sa matagal na hindi pagkilos ng prosecution. Ayon sa korte, hindi inaksyonan ng prosecution ang kaso mula pa noong 1994 kaya itinuring itong napabayaan at nakalimutan. Dahil dito, tuluyan nang isinara ng Sandigan Bayan ang kaso at inalis ang anumang parusang danyos laban sa mag-asawang Marcos. Nagpalabas ng isang memorandum ang bagong kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon, kung saan hinihimok nito ang mga incumbent undersecretaries, assistant secretaries at directors ng DOTR na magsumite ng courtesy resignation.
Nakasaad sa nasabing memo na layo nitong bigyan ng pagkakataon si Secretary Dizon na magampanan ang trabaho at mandatong ibinigay sa kanya ng Pangulo. Nauna nang nag-resign noong Enero si DOTR Undersecretary for Rails Jeremy Regino. Personal na sinubukan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang pagsakay ng bus sa EDSA busway kahapon ang hapon. Sa video na ibinahagi ng DOTR, makikita na sumakay ng bus si Secretary Dizon sa May Ortigas Station hanggang sa monumento bandang alas 5 ng hapon kahapon. Nauna nang sinabi ng kalihim na nais niyang personal na masubukan ang pagkukommute upang matukoy ang mga bagay na dapat maisaayos sa sektor ng transportasyon. Ang pagsakay sa busway ay ginawa ng kalihim kaalinsabay ng kanyang unang araw sa panunungkulan sa DOTR. Nagsagawa ng kilos protesta ngayong umaga ang mga miyembro ng transport group na Piston sa mismong head office ng Department of Transportation sa San Juan City. Ayon sa grupo, hihilingin nilang makipagdialogo sa bagong upong kalihim upang pag-usapan ang mga issue sa sektor ng transportasyon, lalo na ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Mula sa San Juan City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, pinagbigyan ba ni Secretary Dizon yung dialogo na hinihingi ng Piston? Ella, sa ngayon yan yung inaantabayanan natin kung paaakyatin ba yung mga transport leader or chapter leader nitong Piston. Sa ngayon, ang nangyayari dito, meron silang isinasagawang protesta sa baba ng building ng opisina ng DOTR. Kaalinsabay nun, yung mga leader naman ay umakyat sa opisina ng DOTR at nagsumite nung kanilang position paper. At bago nga mag-alas 11 kaninang umaga, nagtipon-tipon na dito sa Connecticut Street sa San Juan City yung mga miyembro ng transport group na Piston. Nais nilang hilingin na makausap mismo ang bagong upong kalihim ng Department of Transportation na si Secretary Vince Dizon para sa isang dialogo. Meron nila silang position paper na isusumite sa DOTR kaugnay ng mga issue sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP mula pa noong 2017. Kapag binigyan nila sila ng pagkakataon na makausap si Secretary Dizon, paakyatin nila sa opisina ng DOTR ang mga chapter leaders ng grupo. Ang panawagan ng Piston ay ibalik yung 5 taong visa ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep na hindi pa nagpa-consolidate. Nauna nang sinabi ni Secretary Dizon na kakausapin niya ang mga jeepney operators at drivers hinggil sa mga hinaing nila sa modernization program. Ella, kasabay nito, merong isasagawang press conference ngayong alas 12 ng tanghali ang bagong kalihim ng DOTR. Isa itong issue na sa implementasyon ng modernization program, yung inaasahan nating masasagot niya. Gayon din yung iba pang mga concerns sa transport sector, gaya ng taas pasahe. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa San Juan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Nahuli ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang Sudanese national na iligal na dumaan sa EDSA busway kahapon, February 24. Ayon sa SAIC, nangyari ang insidente sa may northbound lane ng Kamuning Bridge kung saan pumasok sa busway ang sasakyang minamaneho ng isang Sudanese national na nagdulot ng abala sa daloy ng mga sasakyan kahapon. Nang harangin ng mga otoridad, walang maipakitang valid driver's license ang dayuhan. Bukod sa walang lisensya, pinatawan rin ng iba pang mga violation ang Sudanese national, kabilang na ang disregarding traffic signs at reckless driving. Sa ngayon ay inisyuhan na siya ng temporary operator's permit at pagmumultahin dahil sa mga paglabag. Nag-deploy ng 8 karagdagang interterminal shuttle bus sa Ninoy Aquino International Airport
ang bago nitong operator na New NAIA Infra Corporation o NNIC. Sa kasalukuyan, 12 shuttle buses na ang umiikot sa NAIA upang mas mabilis at mas maginhawa ang paghahatid at pagsundo sa mga biyahero. Ayon kay NNIC President Ramon Ang dagdag transportasyon ay makatutulong dahil sa tumataas na bilang ng biyahero sa NAIA at habang ang ibang pasilidad sa paliparan ay dumadaan sa rehabilitasyon. Hinarang ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at puwersa ng Philippine Coast Guard ang isang barko na hinihinalang naglalaman ng malaking bulto ng ilegal na droga. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang nasabing barko na naglalayag sa labas ng Exclusive Economic Zone ng bansa malapit sa may karagatan ng Mindoro noong February 23. Sa kabila ng masamang lagay ng panahon at malalaking alon, pinigilan ng PCG at PIDEA na makapasok sa Pilipinas ang nasabing barko na anilay pagpapakita lamang ng kahalagahan ng interagency collaboration. Nagsasagawa na ng inspeksyon ng Department of Agriculture sa mga bodega ng sibuyas kaugnay ng tila manipulasyon sa supply. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kamakailan ay inatasan niya ang Bureau of Plant Industry na tingnan ang mga warehouse ng sibuyas upang malaman kung mayroon bang umiipit sa mga bagong aning sibuyas. Paliwanag ng kalihim, ngayong buwan ang inaasahan anihan kaya dapat ay may mga sariwang supply na sa merkado. Subalit tila hindi anya nakararating ang mga bagong harvest na sibuyas sa mga pamilihan. Ayon sa kalihim, inaasahan niya na sa mga susunod na araw ay mayroon ng report ang BPI sa tunay na sitwasyon sa mga bodega ng sibuyas. I instructed the Bureau of Plant and Industry and its team to go to all the onion cold storages in the country, no? At inspectionin kung meron bang new harvest na tinatago at hindi binibenta. Kasi parang kung ginawa kung meron gano'n, yun mali yun. Usually nagtatago ka ng onion is towards the middle or to the end of harvest season, hindi yung sa umpisa eh. So doon pa lang makikita natin kung may manipulasyon. Asahan ang mas mataas na bayarin sa kuryente sa Marso matapos aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang mas mataas na feed-in tariff allowance o FIT-all rate. Mula sa 0.08 cents kada kilowatt hours, tataas ito sa 0.11 cents kilowatt hour dahil sa pagkaubos ng FIT-all fund bunsod ng mababang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ayon sa ERC, ang pagtaas ng FIT-all ay kailangan upang masigurong mababayaran ang mga renewable energy power plants na nagsusupply ng kuryente sa bansa. Sinagot ng Malacanang ang mga paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang na ang ukol sa umano'y pagbebenta ng gold reserves ng pamilya Marcos, gayon din ang issue sa pagdedeklara ng martial law. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Bumuelta ang Malacanang sa mga aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally sa Cebu nito lamang weekend. Sa kanyang talumpati, sinabi ni dating Pangulong Duterte na nagbebenta umano ng gold reserves ang pamilya Marcos. Unang gikawat ni Marcos ang atong gold reserves. Sige, mobitaw nang ni ako. Actually, suko ko. Sige na nagbaligya ang atong gold, hantod karon gamay na lang kayo. Ayon sa bagong itinilagang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, fake news ang pahayag na ito ng dating Pangulo. Binanggit ni Yusek Castro ang naging pahayag mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa issue. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin.
So that's fake news. Mas formal na word, disinformation. Sa pahayag pa ng BSP, maliban sa forex requirements, walang ibang pinagagamitan ng Gross International Reserves o GIR. Sinagot rin ng Malacanang ang isyong papunta na umano sa pagdedeklara ng martial law si PBBM. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? Katulad na sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Si Yusek Claire kasama si PCO Secretary J. Ruiz ay kapwa nanumpa bilang mga miyembro ng gabinete sa Malacanang kahapon. Ayon sa mga newly appointed PCO official, seseryosohin nila ang pagsagot sa mga isyong ibinabato sa Marcos administration. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinikayat ng Makabayan Bloc lawmakers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session upang maumpisahan na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, nanindigan ng palasyong hindi makikialam si PBBM sa usapin ng impeachment. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Humihingi na ng pananagutan ang taong bayan. Ito ang giit ng Makabayan Bloc lawmakers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang agad na magpatawag ng isang special session. Ayon sa mga militanteng mambabatas, mahalaga na makapag-convene na ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista, kung talagang bukas ang Pangulo sa special session, dapat gawin na ito at hindi na maghintay pa ng kahilingan mula sa Senate President o House Speaker. Subalit nanindigan uli ang palasyo na hindi makikialam si Pangulong Marcos sa usaping impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso dahil meron tayong separation of powers. Hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. Ayon naman sa ilang House leaders, hindi dapat isinasangkot si PBBM sa usapin ng impeachment ni VP Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader, Congressman Sia Alonto Adjong, dapat mapanatili ang impartiality o pagiging patas ng impeachment court. The more that we should disallow the President to involve directly kasi kailangan ho natin, baka sabihin naman ng mga kritik na yan, kritiko ng ating pamahalaan, na pag ang Presidente ang mag-request ng special session, baka sabihin nila it would translate into influencing the senator judges at baka sabihin naman nila ito'y political moves. Ang isa pang House official, iginigiit na nasa Senado na ang desisyon kung papaano dapat aksyonan ang articles of impeachment na inirefer ng Kamara. Nasa Senado po yung bola. Nasa sa kanila kung isushoot or ipapasa. Naninindigan si Senate President Francis C. Escudero na hindi maaaring makapagsagawa ng special session ng Senado sa sarili lamang nito habang nakareses ang Kongreso at kailangan nilang sumunod sa proseso. Posibleng sa Hulyo pa pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni PBBM masimulan ang impeachment trial ni VP Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinatitiyak ng Commission on Elections o COMELEC na dapat patas ang gagawing mga election debate. Ito ang isa sa laman ng inilabas na resolusyon ng COMELEC. Narito ang report ni Dante Amento. Sa Resolution number 11115, nakalagay ang mga panuntunan ng Commission on Elections o COMELEC patungkol sa debate kaugnay ng 2025 midterm at BARM elections. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ang susundin kapag gagawa o mag-oorganisa ng election debates. Meron tayong resolution sa debate lang para lang doon sa mga gusto magpa-debate, whether organization, whether cause-oriented groups. Una sa guidelines, dapat tiyakin ng organizer na lahat ng kandidato ay naimbitahan sa debate at patas ang pagtrato sa bawat isa. Bawat kandidato ay dapat pantay ang bilang ng pamilya o taga-suporta na kasama.
Kailangan din na ang venue ng debate at ang suot ng mga host ay neutral o walang bakas ng pagiging bias sa isang panig o kampo. Ang mga tema o tanong sa debate ay dapat pakabuluhan o mahalaga. Dapat issue-based at isang linggo bago mag-debate, dapat alam na mismo ng mga magpa-participate kung ano more or less ang issues na tatalakayin. At the same time, walang i-exclude na kahit isang kandidato. Halimbawa, kandidato for mayor, kandidato for governors or congressmen, dapat lahat iimbitahan. Maaari lamang maging observer ang COMELEC at hindi organizer. Inaasahan ng COMELEC na may mga debate pang isasagawa lalo na sa pagsisimula ng kampanya ng lokal na mga kandidato sa March 28. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC hindi naman obligado ang kandidato na dumalo sa isang debate. Basta lang dapat ay maimbitahan naman lahat, pero hindi po mandatory na dumalo. Hindi pa po natin yun kasi po in the first place, hindi naman COMELEC ang nagpatawag nito. Ang nagpatawag nito ay iba't ibang grupo, iba't ibang asosasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang isang House leader na huwag iboto sa paparating na 2025 midterm elections ang mga kandidatong sangkot sa Philippine offshore gaming operators. Giit ni House Assistant Majority Leader Manila 1st District Representative Ernix Dionisio, may mga individual pa ring sangkot umano sa illegal gambling na nagtatangkang makapasok sa pamahalaan. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye sa report ni Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang detalye nitong sinasabi ni Congressman Dionisio na may mga kandidatong may kaugnayan sa mga illegal na pasugalan? Ela inihayag ni House Assistant Majority Leader Manila 1st District Representative Ernix Dionisio na mayroon pa rin mga kandidato sa paparating na halalan na suportado umano ng ipinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Pero tumanggi na ang mambabatas na pangalanan kung sino-sino ba ang mga ito. Nagbabalak umano ang mga itong makaupo sa gobyerno upang proteksyonan ang mga illegal na gawain nila. Panawagin ni Congressman Dionisio, huwag iboto ang mga kandidatong ito sa May 12 midterm elections. Anya, dapat tulungan ng publiko si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na matapos siyang tuluyang ipagbawal ang POGO sa bansa. Naniniwala rin ang kongresista na ang desisyon ni PBBM na POGO ban ang dahilan kung bakit natanggal ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Tumutukoy ang gray list sa mga bansang nasa increased monitoring sa money laundering and countering financing of terrorism. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Mas pinaiigting pa ng Philippine National Police ang paglaban sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. May mga insidente pa rin kasi ng kriminalidad na iniuugnay sa POGO ang naitatala hanggang ngayong buwan ng Pebrero. Para sa detalye, may report si Lea Ilagan live. Lea, anong klaseng mga krimen pa ba yung naiuugnay sa illegal na POGO at kailan yung pinakabagong kaso nito? Meron diyang mga illegal detention, kidnapping, financial fraud at human trafficking. Isa nga dyan sa tinitingnan ay yung sinasabing bata na nakinidnap dito sa may bahagi ng Taguig, na iniugnay din sa POGO. Kaya naman tuloy ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Yan nga daw ay sa pamagitan ng tinatawag na guerrilla operations. Kaya't ayon sa PNP, nakakapag-operate ang mga ito kahit na nasa 15 lamang ang mga empleyado sa mga nirerentahang apartment. Kaya naman ang PNP mas paiigtingin pa ang paglaban dito gaya ng pagbuo ng dedicated team na siyang tututok sa paghahanap sa mga POGO guerrilla operations. Natuklasan din kasi na ilan sa mga nangyaring krimen ay iniuugnay sa POGO gaya nga nung nabanggit ko kanina na illegal detention, kidnapping, financial fraud at human trafficking. Ang PNP Anti-Kidnapping Group nakapagtala ng 40 insidente ng kidnapping na may koneksyon sa POGO mula January 2024 hanggang February 2025. Yung naturang insidente na yan
ay napag-alaman na 10 ang mga biktima ay pawang mga Chinese na dinukot ng kapwa nila, mga Chinese. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema ng isang health reform advocate at dating PhilHealth Independent Director na kumukwestiyon ng zero subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang nilalaman ng inihaing petisyon ni Dr. Anthony Liachon dyan sa Korte Suprema? Magandang tanghali, Ella. Nagtungo nga dito sa Korte Suprema ang health reform advocate na si Dr. Tony Liachon at naghain nga siya ng isang petisyon. Si Liachon ay dati ring independent director ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kinukwestiyon ni Liachon ang ginawa ng pamahalaan tulad ng Kongreso na zero ang subsidy para sa PhilHealth sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Ayon kay Liachon, labag ito sa mga umiiral na batas tulad ng Universal Health Care Act at maging sa konstitusyon. Dagdag pa nito ang pag-zero sa pondo ng PhilHealth sa ilalim ng 2025 GAA ay unprecedented o ito ang unang pagkakataon na nangyari sa bansa. Nagpapakitaan niya ito ng walang pagpapahalaga ng gobyerno sa kalusugan ng mga Pilipino. It's a violation of Universal Healthcare Law. Dapat taon-taon ay mabibigyan ng sustento tayo sa PhilHealth. So kung hindi tayo nagbigay ng pondo, zero subsidy, paano natin matutupad yung Universal Healthcare? Madaming Pilipino din anya ang wala namang pambayad sa kanilang mga gamot o bill sa ospital. Patunay ito na hindi anya sobra-sobra ang pondo ng State Health Insurer. Hiling nito na maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Supreme Court para wag ipatupad ang 2025 GAA. Ipag-utos sa mga ahensya ng pamahalaan na ibigay ang kaukulang pondo para sa PhilHealth. Samantala, Ella, ngayong hapon ay nakatakda din itong ikalawang oral arguments o pagdinig ng Korte Suprema dito sa mga petisyon na layon ngang ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo diyan sa pabalik ng National Treasury. At mayroon din dito, Ella, sa ngayon ay maghahain din ng isa pang petisyon. Ito ay grupo ni na dating Finance Secretary Professor Magno, kung saan kukwestiyonin din nila dito sa Korte Suprema itong legalidad nga ng PhilHealth Fund na ilipat dyan sa National Treasury. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. 51 Distressed Overseas Filipino Workers o OFW sa Qatar ang binigyan ng tulong pinansyal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Ayon sa Migrant Workers Office doon, kabuuang 3.3 million pesos ang ayudang naipagkaloob sa mga OFW na nagkasakit o di kaya ay may hinaharap na problema sa pinapasukang trabaho. Bukod sa pinansyal na tulong, maaari ding makakuha ng legal at medical assistance, repatriation services at emergency assistance sa ilalim ng DMW Action Fund ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa na nasa gipit na kalagayan. Idinepensa ng Malacanang ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pagdedeklara ng non-working day ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, prerogative o nasa pagpapasya ito ng Pangulo. Binigyan din ni Yusek Castro na hindi hahadlangan ni Pangulong Marcos Jr. ang anumang aktibidad sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Anila, malaya ang mga eskwelahan at mga grupo na magdaos ng programa bilang paggunita sa itinuturing na pinakamabayapang revolusyon sa kasaysayan ng bansa.
Iba't ibang grupo ang sama-samang nagpakawala ng mahigit sa 100 pawikan hatchlings sa lalawigan ng Bataan. Narito ang report ni Mel Aquino. Sing the pawikan! Yes, we can! Ito ang sigaw ng iba't ibang grupo na kabilang sa nakilahok sa isinagawang pawikan hatchling releasing sa Sitio Fuerte, Barangay Poblacion, Morong, Bataan. Sa pangunguna ng Provincial Government of Bataan, Morong LGU, Aboitiz Power Subsidiary GN Power Dinginin at ng iba't ibang non-government organization. Sama-sama itong sumuporta sa layuning pangalagaan at maingatan ang ating mga pawikan, kabilang na ang pagpaparami ng mga species sa baybayin ng Bataan. 7 ang klase ng mga pawikan sa buong mundo, 5 sa mga ito ay matatagpuan sa bansa at 3 rito ay makikita sa lalawigan ng Bataan. Ito ay ang green sea turtle, hawksbill sea turtle at olive redley. 7 kinds of sea turtles makikita sa mundo. 5 makikita sa Pilipinas and we're very happy dito sa Bataan. Mostly dito sa Morong. 3 po out of the 5 makikita po dito. So kami po isang private company, no? Tumutulong kami sa public at sa LGU po natin para collaboration po ang tawag dito na para po mas papaganda pa po natin at mapaikot pa po natin ang life cycle sa marine ecosystem. Sa kabuuan ay mayroong 171 pawikan hatchling ang pinakawalan. Taong 2023 ay umabot sa mahigit 30,000 pawikan ang napakawalan. At mahigit sa 16,000 hatchling ang na-release mula sa mahigit 20,000 itlog na inalagaan sa Sitio Fuerte Hatchery nitong nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan. Samantala, mayroon pang mahigit 4,000 itlog ng pawikan ang nasa hatchery na siyang pakakawalan sa oras na mapisa ang mga ito. Pinaalalahanan naman ni Ginang Jai Manalili ng Provincial Government Environment and Natural Resources o PGNRO ang ating mga kababayan sa pagiging endangered ng mga ito at ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mga sea turtle. Yung mga sea turtle po ay talagang sensitive po kasi sila. So kailangan, and endangered na rin po sila. Kaya po kailangan silang pangalagaan. So unang-una pong kahalagahan, yung sea turtle nga po ay nakakatulong po dun sa mga sea grasses po natin. So yung mga damong dagat po, kailangan po silang matrim para po mas lumago pa sila. At yung sa mga coral reefs naman po, yung pagkain po sa coral reefs ng hawksbill sea turtle po ay nakakatulong din po para magpabukas po ng mas malalambot na bahagi po nito para makakain naman po yung ibang organismo. Mel Aquino, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival, isinara ang kahabaan ng Session Road para sa tinatawag na Session Road in Bloom. Dito makikita ang iba't ibang mga produkto na hindi lamang gawa sa Benguet, kundi naman gawa rin sa ibang mga kalapit na bayan at probinsya. Narito ang report ni Grace Doc Tolero. Samot-saring mga produkto na gawa hindi lamang sa Baguio at Benguet kundi gawa rin sa ibang lugar gaya sa Laguna, Marikina, Cagayan, Ilocos at marami pang ibang makikita sa 4 na rang stalls na nakahilera sa Session Road, Baguio City. Ilan sa mga produktong makikita ay mga bags, wallets na gawa sa hobby, mga pasalubong, damit, artworks at refreshing drinks. It's a very big help kasi from the handmaids of the weavers, tas napupunta sa kamay ng mga tailors namin. Yung value proposition namin is talagang dumaan siya kung sa mga ilang bago naging kagamitan and para maging money na rin as a source of income for us. It's not just the Igorots who buy our products but especially the visitors. We are featuring a lot of local products, local crafts, and also inviting different products from outside of Baguio City. So it's really a fair of many things to see. No? Kaya, and because of that, talagang isa na rin tong major event ng Panagbenga natin. Mayroong ilang negosyante na dahil sa taunang pagsasagawa ng Session Road in Bloom ay nakilala ang kanilang produkto at lumago ang negosyo. After nung naglongest longganisa nung 2006, yon medyo tumaas ang sales ng hindi lang naman ako pati sa palengke mga naglulongganisa. After that,
tumaas yung sales ng longganisa. We hope that in our own little way, na-inspire kasi yung mga negosyante, their challenge on how they can come up with a business that can be a livelihood for them. So, ito yung paraan sa kanila to introduce their products. Session Road in Bloom, ito yung parang pilot nila. This can be a test. May ilang stall naman ang nag-aalok ng kakaibang activity na maaaring ma-enjoy ng pamilya o mga magkakaibigan. Father and daughter activity, parang ang saya kasi nakita namin yung mga artistic side din ng anak ko and sa akin. Parang it's a bonding together na rin kaming father and daughter. Yun po. Mananatiling nakasara ang kahaba ng Session Road para sa aktibidad na ito hanggang sa March 2, 2025. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit ngayong ipinatutupad sa Bulacan Capitol Compound ang anti-smoking at littering ng provincial government. Sino mang mahuhuli ay papatawan ng parusa alinsunod sa panlalawigang kautusan. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong parusa yung ipapataw sa sino mga mahuhuling magkakalat at maninigarilyo dyan sa Capitol Compound? Magandang tanghali, Aga. Sino mga mahuhuling lalabag dito nga sa paninigarilyo at pagkakalat dito sa Capitol Compound sa Bulacan ay maaari silang pagbultahin na may kasamang community service at maaari ding pagkabilanggo sa sino mang mahuhuli na lalabag depende ito sa kanilang nagawang paglabag. Alinsunod sa kapasyahan ng panlalawigang kautusan na pagbabawal ng pagkakalat at paninigarilyo sa mga pampublikong at pribadong lugar ay papatawan ng parusa. Layunin nito na mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa Bulacan Capitol Compound sa Malolos, Bulacan. Lahat ng mahuhuli sa unang paglabag ay multang 200 pesos, katumbas ng 2 oras na community service. Ikalawang paglabag, multang 500 piso at 5 oras na community service. At ikatlong paglabag, multang 1,000 pesos o 8 oras na community service sa sino mang mahuhuling may nagkakalat. At kaparusahan naman sa no smoking bilang 009 na isinad sa Section 2 na bawal manigarilyo sa mga pampublikong gusali ng Bulacan Capitol. Sa unang paglabag, papatawan ng multa na 500 pesos. Ikalawang paglabag ay 1,000 pesos. At ikatlong paglabag, 2,000 piso at papatawan ng 6 na buwan at 1 araw hanggang 1 taon na pagkabilanggo. Pabor naman po kasi po napapanatili po yung kalinisan sa mga ganong policies po. Yan lang po. Saka nakakaaliwalas po sa lugar pag po walang kalat, ganun. Wala po naninigarilyo. Mas safe po sa mga taong may mga asma, ganun. Para naman sa mga estudyante, pabor sila sa ganitong ordinansa lalo't ikabubuti ng lahat para iwas sakit na rin at basura sa paligid na makakaperwisyo sa kapaligiran. Nasa open area tayo or public place, since yung smoking po is nalalanghap pa din po siya since sumahalo po siya sa hangin. So, di ba po, mas matindi po yung effect since po siya, second hand na po siya na nakukuha na po kasi siya ng tao. Harap ng Kapitolyo ng Bulacan, ay marami mga tao dito ang kumbagay tumatambay. Yung iba naman ay mayroong mga estudyante na dito rin sila nagpa-practice ng kaiba kanilang mga sa kanilang pag-aaral. Pero ngayon ay mapapansin natin wala ritong mga nagkalat na mga basura at mayroong mga basurahan talaga na kung saan dun sila pwedeng magtapon at bawal talaga rin na manigarilyo dito sa compound sa Malolos Capitol. At yan mo ding latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nagkaharap sa isang pagpupulong sina French President Emmanuel Macron at US President Donald Trump sa White House upang talakayin ang digmaan sa Ukraine, kung saan iginiit ni Macron na kailangang may kasamang seguridad na garantiya
ang anumang kasunduan pang kapayapaan. Bagamat sumang-ayon ng dalawa sa pagpapadala ng European Peacekeeping Forces sa Ukraine, nagkaroon sila ng pagkakaiba sa estratehiya. Nais ni Trump ng agarang tigil putukan at pakikipagpulong kay Russian President Vladimir Putin, habang mas maingat na proseso naman ang nais ni Macron. This peace must not mean a surrender of Ukraine. It must not mean a ceasefire without guarantees. This peace must allow for Ukrainian sovereignty and allow Ukraine to negotiate with other stakeholders regarding the issues that affects it. Samantala, ginunita ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang ikatlong anibersaryo ng pagsalakay ng Russia at ipinahayag ang pag-asang matatapos ang digmaan ngayong taon kasabay ng pagpasa ng European Union at United Kingdom ng panibagong sanctions laban sa Russia. Sa UN General Assembly, hindi sinuportahan ng US ang resolusyong naggigiit sa soberanya ng Ukraine. Sa halip, ay naghain ng sariling resolusyon na tinawag lamang ang digmaan bilang isang conflict. Ikinulong ng 10 linggo ang suspendidong Labor Member of Parliament na si Mike Amsbury matapos umamin sa pananakit kay Paul Fellows sa kanyang distrito sa Cheshire. Ayon sa hukom, bunsod ng galit at kawalan ng kontrol sa emosyon ang naging kilos ng dating opisyal, kaya't isang agarang sintensya ang kinakailangan bilang parusa at babala sa iba. Matapos ang insidente, tinanggalan si Amsbury ng labor whip at posibleng mapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng recall petition kung mahigit 10% ng mga botante sa kanyang distrito ang pipirma. Inimok ng Reform UK Party na agad siyang bumaba sa posisyon upang magkaroon ng by-election at mabigyan ng bagong kinatawan ang mga residente ng Runcorn at Helsby. Pumanong na sa edad na 88 ang American at Grammy Award singer na si Roberta Flack. Siya ang boses sa likod ng mga sikat na awitin gaya ng Killing Me Softly with His Song at The First Time Ever I Saw Your Face na naging tanyag taong 1970s. Taong 2022 nang ma-diagnose si Roberta Flack na may Lou Gehrig's disease na naging dahilan upang maapektuhan ang kanyang vocal cords at hindi na makaawit pa. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8 na nagsasabi, datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.